sabi nga ni BP Sara, sabi ni BP Sara, dapat lang tama rin naman yung lifestyle check. Pero dapat meron na silang na pag ni-lifestyle check ka, tapos nakita natin hindi tugma yung rangya ng buhay mo sa kita mo. Pependutin ka sa puwet, ganun. Yung gaganunin ka, masakit yun eh. Kaya sasaksakan ka ng hose sa tumbong. Tapos bubuksan ng malakas na malakas para malabatiba kang hayop ka. Di ba yung mga ganon? Wala eh. Lifestyle check, tapos wala na. Basta lang may ginawa, may nakulong, wala. Sige, ano sabi ni Inday? Pabor si Vice President Sara Duterte sa utos na lifestyle check ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng gobyerno. Pero dapat daw mas lawakan at laliman pa ito. Nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, ano pa ang sinabi ni VP Sara? Jiggy, ayon nga kay Vice President Sara Duterte, hindi lang dapat mga elected officials ang isailalim sa lifestyle check. Dapat din daw isama yung mga itinalaga ng Pangulo sa gobyerno. Sinabi yan ni VP Sara nang makapanayam siya ng media habang nasa The Hague, Netherlands, kasama... Katulad yan, ila-lifestyle check mo sino ba to? Yung sa Department of Agriculture. Dati ng bilyonary yun. Pag nakita mo, yung sweldo niya talaga, hindi akma doon sa lifestyle nila. Dahil bilyonary na yun noon pa paano na? Marangya talaga mga yan. Mayaman talaga mga yan. Sila Bilyar. Sila Bilyar. Ang yayaman yan. Anong gagawin natin kala Bilyar? Di ba? Ang kanyang mga kapatid para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi lang daw dapat Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN ang sisilipin. Narito ang pahayag ng bise. Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa SALN. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. Ayon kay VP Sara, ayon na niyang magbigay ng advice sa administrasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayaw ko magbigay ng libreng advice sa administrasyon. Bigay ka libreng advice, di naman nila susundin. Sinabi niya na nga kay Pangulo yan noon, hindi nga siya pinakinggan Magbibigay ka naman pa ng libreng advice. Bayaan mo sila. Tingnan lang natin sila sa circus nila. Corruption, tapos flood control lang. Ang daming projects sa gobyerno, hindi lang flood control. Dagdag pa ng bise, kaduda-duda ang imbestigasyong ginawa ng administrasyon. Hindi na raw bago ang korupsyon dahil kahit pa noong kalihim pa siya ng DepEd ay nabanggit na niya ang ganitong kalakaran. Pero wala raw ni BBM yun. Kaya lang kasi napakahirap na ipinagyabang mo sa iyong SONA yung flood control tapos ngaya't maya binabaha. Napakahirap nun. Siyempre, sa 2028, mangangampanya na naman siya sa mga kandidato niyang mga ogag din. Hindi ba? So, paano kung wala siyang gagawin? Hindi wala na silang kapag-apag-asa. Sa kanya, ito ang sinabi ni Bise. 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption, tingnan nila yung buong budget ng 2024. Sabi ko, alam niya yan kasi may mga insertions diyan sa GAA 2025 Alam mo din yun Bongbong na nasa batas na dapat Department of Education ang may pinakamalaking budget allocation. Pero sino may malaking budget allocation? DPWH. Bakit pinipirmahan mo yung budget na labag sa batas, which is dapat DPWH yung pinakamaraming budget? DepEd yung pinakamaraming budget. So ibig sabihin, the reason why pumapayag kayo kahit labag sa batas na mas mataas ang DPWH budget, ibig sabihin, diyan kayo kumikita talaga.
tingnan mo, ang taas ng budget ng DPWH, pinakamataas sa history ng budget ng Pilipinas. Pinakamataas sa history ng budget ng Pilipinas sa 2023, 2024, 2025. Yung DPWH na dapat DepEd. Bakit mo pinirmahan? Alam mong labag sa batas yun. Tagal-tagal nyo nang gumagawa ng budget. Naging congressman ka, naging senador ka. Ang tagal-tagal nyo nang ginagawa yan eh. Bakit mo pipirmahan? Tapos, ang laki ng budget sa DPWH, wala naman nagagawang infrastructure. O, di ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, marami siyang nagawang infra, pero DepEd ang may pinakamalaking budget allocation nun. Oh, hindi kasing laki ng budget ngayon, yung budget ng Department of Public Works and Highways nung panahon ni Pangulo ha. Pero may build noon. Ngayon meron puro ghost projects. Again, we are talking about flood control pa lang. Ang dami pang proyekto ng DPWH. Oh, hindi lang hindi and again doon sa construction ng mga building sa eskwelahan, hindi yung DepEd. Budget 'yon ng DPWH ang gumagawa ng mga programa na 'yan. Proyekto na 'yan para sa Department of Education. Ng 2025. Ikot naman ang isang mambabatas, dapat magpakita ng ebidensya ang bise. Narito ang pahayag ni Manila 6th District Congressman Benny Abante. Ayan na naman si Abante. Hindi naman pwedeng bigla ka magsasalita in a general term, no? Na wala ka namang ubudos ng mga ebidensya. Meron na nga anong walang pinudyos na ebidensya. Ipinakita niya na nga dun sa interview niya bulag ka kasi. Ang nakikita mo lang kasi yung gusto mong tingnan. Sinabi niya na yan dun sa kanyang expose, di ba? Ipinakita niya, tingnan nyo yung GAA 2024. Di ba nga sinabi na nga ni JB Ejercito doon sa kanyang privilege sa kanyang sa Senado noon na bakit ganito biglang nadagdagan? Ba't ganito biglang nabawasan? Hindi ba si Abante patay mali siya pa eh. Alam mo naman nangyayari yan eh. Tanda-tanda mo na pastor ka pa naman, sinungaling ka. Let Congress investigate and review it. Hindi nga kayo nag-iimbestiga eh. Nilabas na nga nyo yung expose, di ba? Hindi nga kayo nag-iimbestiga. Ang iniimbestigahan nyo siya. Taknan tokwa naman, Sa ngayon, nasa dahig pa rin ang magkakapatid na Duterte. Masaya raw ang dating Pangulo na makita silang magkakasama. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brit. Ayan yun. Si Abante masyadong bait-baita na naman. Mag-imbestiga kayo kung talagang gusto ninyo. Nakita niyo yung nakita niyo yung interview niya nung nakaraan. 'Di ba? Nakita niyo yung nag-interview siya, sinabi niya lahat, diyan niya in-expose nung una pa. Last year pa 'yon. In-expose niya. Anong ginawa niyo? Pinick up niyo yung expose niya? Hindi naman. Mano ba naman yung VP? Ano yung sinasabi mo? Patingin nga, asan yung mga ito yung GAA. Alin dito yung mga sinasabi mo? Ay, oo nga Imbestigahan natin yun. Wala, 1 taon na nakalipas. Tapos ngayon sasabihin mo, wala siyang ebidensya. Meron, sir. Hindi lang kayo marunong makinig. Hindi lang nyo siniseryoso. Kasi ang target nyo, matanggal siya sa pwesto. Ang target nyo lang na imbestigahan yung corruption niya na alam naman namin na pinupolitikan nyo lang. Kayo talaga. Style nyo bulok eh. Yan ang mga issue ng bayan natin na dapat na tinututukan natin. Yan ang issue ng bayan natin na dapat na tinututukan natin at dapat hindi natin yan hindi natin yan binibitawan. Kasi ang dami nilang mga pinalulutang na kung ano-anong mga issue ng bayan natin na alam naman natin na ginagawa nila yan para lang pagtakpan itong totoong pagnanakaw sa bayan. Huwag tayong nginto hanggat walang nakukulong na mga kontratista, walang nakukulong na mga taga-Department of Public Works and Highways, yung nag-bribe doon sa anak ni Tony Libiste. Yung Congressman Libiste sa Batangas, yung nag-bribe sa kanya, nakalaya na ngayon, nag-bail. Hindi ba? Mapipera makakapag-bail yung mga yan. Hindi pwedeng basta puros lip service. Kailangan makita talaga ng taong bayan, seryoso kayo, talagang dapat bitayin yung mga yun. Kaya ipakulong, talagang makita. Katulad ng Janet Napoles, ganun. Dapat ganun.
Di ba? Hindi yung puros galit na ako. Ang daming problema, ang daming flood control project pag inayos natin to. Dobleng gagastusin natin. Ingot. Doon pa lang, alam mo na walang alam si BBM sa trabaho niya. Project ng DPWH. Inaward mo na yung pera. Nakuha na nila yung pera. Pag-check mo sa project, depektibo. Anong gagawin mo? Hindi ba? Dahil may kontrata ka doon sa kontraktor na yon, kung ano yung reklamo mo, dapat asikasuhin nung kontraktor. Kapag hindi niya ginawa yung napag-usapan nyo, breach of contract na yun. Dapat ang gagastos dyan, hindi taong bayan. Dapat yung kontraktor, kasi kompleto na natin nabayaran yung kontrata, tapos ghost project. Kompleto na ibigay natin yung bilyon-bilyon, tapos walang naitayo. Tapos taong bayan na naman ang sisinginin natin para may itayo na talaga this time. Maling-mali yun. Dapat yung kontraktor, katulad yan, yung mga gumuguho-guho na ganyan, dapat ngayon pa lang, tinapatawag na yung kontraktor, gumuho to, anong plano mo? Dapat ang sasabihin ng kontraktor, sige sir, gigabayin namin, bubuuin namin ulit at our expense. Di ba? Kasi kung ako, hindi na ako magpapayag. Sabi ko, kulay blue eh. Tapos, green yung ginawa mo. Di ba pwede yan? Blue usapan natin, di ba? Sige sir, pipinturahan ko ulit, pengin pambiling pintura. Puta, sasamparin kita. Di ba? Pipinturahan mo yan ng blue, according dun sa liking ko, dahil yun ang pinag-usapan natin, sagot mo na yun. Ganun yun. Kasi sinabi ni Bongbong nung nakaraan 250 million yung ginastos para dyan. It will double. 500 million yung kailangan natin just to fix that. Ganun bakit tayong mag-fix, hindi yung kontraktor na inawardan nyo nung pera na yan? Doon pa lang, alam mo na walang alam yung yung namumuno Di ba? Hindi uubligahin mo yung kontraktor. Unless wala kang mauobliga sa kontraktor kasi nga pinaghati-hatian nyo na yung pera. Paktay ka diha. Yawa yan. Sige na, maraming salamat sa inyo mga bossing. Mabuhay kayo. God bless you. At magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Subscribe, like, and share. Good evening po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at